So guys, nagbabalik na naman tayo, Hernando Vlogs. Ngayon, dito tayo kay Tatay Rodolfo Sarmiento. Siya yung owner ng poultry dito sa Victoria, dito sa Malabo. Ang poultry, at magbibigay din siya ng tip kung paano mag-alaga ng itik ng kanyang mga alaga. Ito yung business niya. Ano? Yan, may-ari ng ng poultry natin, si Tatay Rodolfo Sarmiento. Yan. Sige tay. Hello, Yan, si Tatay. kabarangay. Kabarangay, yan daw. Ilang peraso yun tayo, ang itik nyo yan? Ito dumating kahapon, 26 plus, 2,600 po. 2,600 daw yung kanyang mga bagong itik ngayon. Okay, sa pag-aalaga nyo, bago mangitlog yung bibi na yan, mga ilang buwan nyo pa siyang aalagaan para... Bibila ka pa ng 5 buwan dyan bago yan mag-upisa ng pangitlog. 5 Tapos, buwan. yun, pagdating ng 5 buwan kasi yan, mag-i-start na yan ng paumpisa ng pag-iitlog. Tayo, ilang taon na po kayo nag-aalaga ng itik? Siguro nag-start ako yan 2005 na ako mag-start nung pag-aalaga ng itik. Para sa akin kasi lang naisip kong ika nga ay parang pinakamagandang hanap buhay dito sa bukid dahil sa ganyan niya. Dahil pagka panahon ng harvest time, didiri ka na sa patuka, doon ka ngayon kikita. Ibig sabihin ni tatay, pag yung na dito, anihan na, talagang nag-harvest na, makakatipid si tatay dun sa kanyang mga patuka guys, dahil nililibot na yun ang kanyang, may gagala niya na yung kanyang mga itik. Oo, anihan na kasi rito, nalaya ka ng magpagala ng itik dahil walang masisira na tapos ng panahon ng anihan. So ngayon doon ka lang babawi. Basta pinakinggas mo na lang doon mga pagkain ng mga tao mo, kung merienda. Yun lang. May mga tauhan din kayo tayo na meron sinasahuran, hindi maaaring wala kang tauhan, hindi ko naman katulad ko, medyo mahirap ng tumakbo, hindi ka, just di malaki pag lumaki, mahirap, mabilis yung tumakbo, kaya yung bata-bata kukuhan yung tauhan. Ilang buwan o ilang taon tumatagal yung buhay nila? Sa akin kasi, nung ako'y mag-upisa sa pag-iitik, nag-upisa lang ako sa 300 itik eh. Yung itik na yon matanda na, 3 taon na edad noon bago napunta sa akin. Siyempre, malaking puhunan yung kailangan. Ano po, tayo, bago tayo Talagang sa totoo, talagang kinakailangan talaga kumpleto ang budget mo dyan. Pag hindi mo binadgetan yan, wala kakandamata yan. Kinakailangan nakahanda ka talaga, may budget talaga hanggang sa paglaki. Sa palagay nyo tayo, yung 2,600, magkano magagastos nyo doon sa pagkain hanggang 5 buwan? Magkano dapat ang budget? Hindi naman kasi, depende sa panahon. Pag nag-anihan kasi yan, nag-anihan na rito sa amin, hindi ka nabibili ng patuka yan, kagalain mo na sa palayan. Basta libre ka na sa patuka. Kaya ngayon lang may hirapan dahil wala silang magagalaan. Sa ngayon talagang ito, wala pang buwa mga palay. Talagang medyo masasaktan ka dahil puro feeds talaga kakainin yan. Tanungin muna natin kung ilang beses magpatuka si tatay nung itik para makakuha kayo ng tip para kung gusto nyo mag-alaga, meron kayong idea. Para sa akin, yan kasi nangitlog na yan, ay walang kinakailangan ang pakainin niya ni huwag maubusan laman. 24 oras laging meron yan. Hindi pwedeng nabitin sila sa magdadamdam kasi yan pagka nabitin ng pagkain nila sa kanilang pakainan. Yan, laging kinakailangan may laman yung kanilang pakainan. Nakakalungkot naman, iniwan na agad tayo, Kawawa, 2 na ito guys na namatay. Pansinin nyo, 2. Talagang hindi maiwasan yung mamatayan sila ng itik, Ayan yung mga itlog guys na pinagpupulot kanina ni tatay. Reject nakuha na yung reject na lang yan. Yan ang ginagawa kong pula. Reject po ito. Yan ang ginagawa kong salted egg, mga pula. Pula po. Nililibo tayo ni tatay sa kanyang poultry. Start lang ako ng 300 itik. Doon ako ikangay nakapagpaan ng aking mga anak. Medyo nakapagpunda ng mga ibang mga gamit sa pagbubukid.
Maliban pala guys sa alaga niya dito, meron pala si Tatay Bukid, yung palayan, 2 hektarya. Nung nag-iitik kayo, may palayan at talaga kayo. Wala pa ako palayan ng panahon na yun. Wala pa. Wala pa akong palayan nun. Kung sa kuwan, dyan din lang ako sa itik kumuha ng puhunan na kasi yung lupang bukid ko yun, sa mga pamaking ko yun, sinanglan nila, tinubos ko ngayon. Kaya ako ngayon ang nagmimita ng kaya sa akin ng bukid yun. Ibig sabihin talagang ang laking tulong ito kay Tatay Rodolfo na yung itik ang talagang nagsimula na nakabili siya at nakapundar at nakapagpaaral ng mga anak niya. Ilan nga po yung anak niya, Tay? 8 lang sila, 8 lang. Meron si Tatay 8 anak, talagang masipag talaga si Tatay. Talagang wala, no, kulang. Sa ating mga kung sino man na nais na ika nga ay gumaya sa katulad yung paghahanap buhay itik, napakaganda po niyan. Ngayon, kung halimbawa po kung kayo ay willing na bumili ng itik, PM nyo lang po ako. Meron akong pambentang dumalaga. Magpa 5 months na po yun. Ngayon, meron na pala guys na si Kuya na si Tatay Rodolfo na kausap na makakuha ng 400 pieces. Ngayon, meron pa siyang available na 1,200. Kaya kung gusto nyo lang na umorder, PPM nyo lang at bibigyan namin sa inyo yung contact. At syempre, yung contact ni Tatay in case na kailanganin nyo kung gusto nyo mag-business. Dahil sa sinabi naman niya, meron tayo nakuha tip kung paano mag-alaga. Syempre, ituturo yun sa inyo ni Tatay. Pag kayo kumuha. Lahat na nakuha sa aking itik, tinuturo ako kung paano. Bibigay ko yung kaalaman ko sa kanila para sila alam na rin nila ang gagawin pagka sila kumuha sa akin. Pag sisiw po, magkano ang benta nyo naman pag sisiw pa lang isa? Hindi, in-order ko rin yan sa balutan, 40 ang bawat isa yan. 40 pesos. Pero pag yung isa po na dumalaga, magkano isang benta nyo? 250 ang benta sa akin. Pero pagka naitlog nag-umpisa na, 300 na ang kuha sa akin. Pag sisiw pala guys, hindi nagbebenta si Tatay dahil bumibili din siya. Pero Order lang ako. umorder siya. Pero pag kayo gusto nyo daw bumili, yun dumalaga na para sigurado. Kasi yung sisiw daw ay maselan. Napansin nyo nga kanina talagang ang dami na mamatay. Kaya hindi may iwasan. Kung dumalaga na, ang presyo ni Tatay ay 250. Pero yung nangingitlog na, 300 daw kasi nangingitlog na, mapakinabangan nyo na. Sige, madali lang bumalik ang puhunan pagkagan dumalaga na eh. Hindi ka tulad ng sisi, bibilang ka pa ng up to 6 months bago makasilip ng pera dyan, bago makakita. Yung itik pala, nakakatulong din sa mga may bukid pag yun naanihan na dahil kumakain sila ng mga kuhol tsaka uod. Kaya yung palayan, syempre magpapaalam din pala pag may palayan na Bago ka pumasok sa isang area, kakausapin mo mismo yung may-ari. Huwag mo silang ibabypass. Siyempre, para sa kahit saan trespassing, mangyari. Parang hindi maganda yun sa pananaw na kung sino man. Halimbawa, kilala mo naman, hindi ka pare, hindi ka ganito. Siguro hindi ka nila pagdadamutan. So ngayon yung mga nakuha natin tip kay Tatay, talagang note nyo yan para maganda. Salamat tayo nga pala sa pag-imbita mo sa akin dito sa na-vlog natin yung inyong itikan. Dahil bihira naman talaga yung imbitahin tayo guys. Syempre hindi naman tayo sikat na vlogger o syempre nagsisimula pa lang tayo. Pero napakasaya kasi naimbita tayo ni Tatay Rodolfo. Sige, babay na. Babay na mga awas. Yun, katulad na sabi ko sa inyo, na kung halimbawa talagang gusto nyo tumahak sa landas ng pag-aalaga ng itik, ay hindi naman ako madamot para ibigay kayo kaalaman ko para sa inyo. Yun, napakinggan nyo naman si Tatay. Talaga napakabait niya. Talaga sineshare niya yung blessing niya. Maraming salamat nga pala sa mga nanood ng video natin at nag-subscribe. Sana supportahan nyo pa rin at abangan nyo pa rin yung mga gagawin ko pang mga bagong video. So, paano guys? Salamat. Ingat kayo.